Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. 2 araw pagkatapos, inunat ni Wu Chen ang kanyang braso at sinabi, Captain Ning, natapos ko nang suriin ang lahat ng surveillance footage na may kaugnayan kay Zhang Zihao. May nakita akong lead. Sinabi ni Captain Ning Yuan, ano? Talagang nagawa mong dumaan sa lahat ng surveillance footage na yon sa loob lamang ng 2 araw. Sinabi ni Wu Chen, haha, pinatugtog ko ito sa double speed. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili, talaga, umaasa ako sa time reset function ng system. Sa napakaraming video, walang ordinaryong tao ang makakapagtapos sa loob ng 2 araw. Kahit na pinanood ko sila ng paulit-ulit na walang hanggan, si Zhang Zihao ay isang totoong piece of work. Lubos siyang nagtatago at hindi nag-iwan ng isang solong kapintasan. Sinabi ni Captain Ning Yuan, kaya, mayroon na ba tayong direksyon ngayon? Sinabi ni Wu Chen, kung tutuon ang ating investigasyon kay Zhang Zihao mismo, ang paghahanap ng solid na ebidensya ay magiging lubos na mahirap. Tinanong ni Captain Ning Yuan, kaya? Ang lead na sinasabi mo ay? Naalala ni Wu Chen sina Zhang Zihao at Su Yunyon. Sinabi niya ang kanyang asawa, si Su Yunyon. Ang batang asawa niya na kanyang pinapahalagahan ng labis, 20 taon na mas bata sa kanya. Eksakto. Binibigyan ni Zhang Zihao ng malaking financial freedom, ngunit bihira siyang nakikipag-ugnayan sa iba. Ibig sabihin, inutusan niya siyang magpakababa. Sa halip na isang asawa, siya ay higit na parang isang kept woman. Mula sa surveillance footage, makikita mo ang paraan ng kanyang pananamit, napaka-aluring. Nagnanais siya ng atensyon ngunit walang paraan para ipahayag ito. Ang pag-target sa kanya ay ang tamang dalaw. Sinabi ni Captain Ning Yuan, nabuhay na siya sa ganoong kapaligiran sa loob ng napakahabang panahon, sa palagay mo ba talaga ay makakarating tayo sa kanya? Sinabi ni Wu Chen, may sarili akong paraan ng paghawak sa ganitong uri ng babae. Captain Ning, apresyahan ko ang iyong kooperasyon. Naguluhan si Captain Ning Yuan at sinabi, ako makikipagtulungan. Inilagay ni Wu Chen ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Captain Ning Yuan at sinabi, bukas. Yuan, dapat ay pagod ka na. Hayaan mong bigyan kita ng muscle massage. Sa likod nila, nakikinig si Su Yunyon habang inililipat ni Wu Chen ang kanyang mga kamay sa mga hita ni Captain Ning Yuan. Sinabi ni Captain Ning Yuan, tigil ang paggamit nito bilang dahilan para samantalahin ako. Wala na tayong relasyon. Parang isang kaawa-awang aso ka, napakakainis. Sinabi ni Wu Chen, Yuan, kasalanan ko. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng perang kinita ko, at ngayon talagang wala na akong extra para punduhan ang iyong mga maliit na paglalakbay kasama ang iyong guy best friend. Dahil hindi ako nagtrabaho ng magsikap ngunit magbabago ako. Mangyaring maniwala ka sa akin. Desperadong ipinakita niya ang kanyang telepono. Sinabi ni Captain Ning Yuan, tumigil ka na. Hindi mo lang ako pinagkakatiwalaan. At ngayon ay nagmamakaawa ka pa rin na parang aso. Tapos na tayo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili, anong uri ng kakatuwang setup ito? Sinipan niya ang telepono ni Wu Chen. Sinabi ni Captain Ning Yuan, mula ngayon, huwag mo na akong gambalain. Si Kevin ang pupunta para sunduin ako. Maaari kang manatili rito mag-isa, sir. Tumuloy ang telepono ni Wu Chen sa sahig at huminto malapit kay Su Yunyon. Bulong ni Wu Chen, Yuan. Habang lumalakad si Captain Ning Yuan palayo. Nakita ni Su Yunyon ang buong eksena. Pinulot niya ang telepono at sinabi kay Wu Chen, Sir, may nahulog kang bagay. Kinuha ito ni Wu Chen at sinabi, salamat, sinusubukan ang kanyang makakaya na ngumiti na parang isang charming young man. Nagulat si Su Yunyon, namumula ang kanyang mga pisngi. Naalala niya ang isang tao mula sa kanyang nakaraan. Sabi niya sa kanyang sarili, naalala niya ako sa aking first love. Noon, ibinigay niya sa akin ang lahat mula sa kanyang puso. Ngunit para sa aking hinaharap, pinili ko ang aking kasalukuyang asawa sa halipi. Kung mababalik ko lang ang oras, gagawin ko pa rin ba ang parehong pagpipilian? Habang lumalakad siya palayo, tiningnan ni Wu Chen ng dramatiko at bulong, Yuan. Kinabukasan, iniisip ni Su Yunyon sa kanyang sarili, ang lalaking iyon kahapon ha. Bakit siya nagdadagdag ng napakaraming timbang? Ano ang kanyang sinusubukang patunayan? Nagpumiglas at umungol si Wu Chen, of Hoffer. Tinuligsa ni Su Yunyon ang kanyang sarili ng tahimik, hindi mo man lang ito mailagay, ngunit pilit ka pa ring nagtutulak. Hindi ganon ang fitness dapat.
Nagmadali siyang pumunta kay Wu Chen at sinabi, "Sir, ang ehersisyo ay dapat gawin ng hakbang-hakbang. Kung masyado mong pilitin ang iyong sarili, masisira mo lang ang iyong mga kalamnan at magiging kontraproduktibo." Inihulog ni Wu Chen ang mga timbang at sinabi, "Gusto ko lang punitin ang aking mga kalamnan. Sa ganoon, ang sakit sa aking katawan ay sa wakas ay mananaig sa sakit sa aking puso." Naalala ni Xu Yunyun ang isang boses mula sa kanyang nakaraan na nagsasabing, "Alam mo, kahit gaano kasakit ang iyong katawan, hindi ito kailanman maihahambing sa sakit sa iyong puso, Yunyun." Siya ay nagulat at nag-pose. Biglang hinawakan ni Xu Yunyun ang pulso ni Wu Chen at idineklara, "Ito ay kakatotohanan. Hindi ko hahayaan na patuloy kang nasasaktan ng ganito." Kaya't, sa susunod na 2 linggo, sinanay ni Xu Yunyun ang depressed na si Wu Chen sa fitness. Kapag naibalik ni Wu Chen ang kanyang enerhiya, ginamit niya ang mga online training materials para gabayan si Xu Yunyun bilang kapalit. Si Xu Yunyun ay nag-spot kay Wu Chen habang siya rin ay nag-spot sa kanya at paminsan-minsan ay kumukuha ng mga litrato niya mula sa likod. Ilang araw pagkatapos, mapang-akit na naghubad si Wu Chen ng kanyang jacket. Nagulat si Xu Yunyun at namula. "Ang iyong mga kalamnan talagang impressive. Hindi ko inasahan na magtatayo ka ng ganoong katawan sa loob ng ganoong maikling panahon." Sinabi ni Wu Chen, "Iyon ay lahat salamat sa aking amazing teacher, syempre." Sumagot si Xu Yunyun, "Tigil. Nakakainis ka." Sinabi ni Wu Chen, "Ate Yunyun, talagang pinahahalagahan ko ang lahat ng ginawa mo para sa akin sa panahong ito. Hindi ako makakapag-move on nang wala ka. Gusto kitang imbitahan sa isang pagkain. Bibigyan mo ba ako ng karangalan?" Bulong ni Xu Yunyun, "Ako sa palagay ko ay hindi ko kayang gawin yon." Sinabi ni Wu Chen, "Alam ko. Ang isang tulad mo ay hindi basta-basta makakakain kasama ko." Nagmadali si Xu Yunyun na magpaliwanag, hindi iyon ang iniisip mo. "Ito ay dahil ang aking asawa." Kinamot ni Wu Chen ang kanyang ulo at sinabi, "Oh, tama. Ang iyong asawa. Kaya paano ito, kumain na lang tayo rito. Sa ganoon, ito pa rin ay mabilang-bilang isang pagkain na magkasama." Nagulat si Xu Yunyun habang ang mga alaala ng kanyang nakaraan ay bumaha pabalik. Napuno ng luha ang isang mata at bigla siyang umiyak, tahimik. Tinanong ni Wu Chen, "Ate Yunyun, bakit ka umiiyak? Napagod ka ba masyado mula sa training kanina?" Nang walang babala, mahigpit na niyakap ni Xu Yunyun si Wu Chen at sumigaw, "Of!" Tawag ni Wu Chen, "At Yunyun?" Naramdaman niyang malapit siya laban sa kanya at iniisip sa kanyang sarili, "It worked." Makalipas ang ilang sandali, malalim na bumuntong hininga si Xu Yunyun pagkatapos ng isang mahirap na workout. Nanginginig siya mula sa pagod at inayos ni Wu Chen ang kanyang shorts habang inunat ang kanyang mga binti para sa karagdagang warm-up. Pinagpapawisan si Xu Yunyun mula sa pagsisikap. Makalipas ang 40 minuto, nagpahinga sina Wu Chen at Xu Yunyun sa locker room. Sinabi ni Wu Chen, "At Yunyun, patawad. Kasalanan ko lahat, masyado akong nadala." Sumagot si Xu Yunyun, "Wu Chen, hindi mo kasalanan. Kusa akong gumawa nito. Hindi ko inasahan na magaling ka pala sa bagay na ito. Aktwal na pinaranas mo sa akin ang tungkol sa nabasa ko sa mga libro." Nang paulit-ulit, dagdag niya. Nagmakaawa si Wu Chen, "Ate Yunyun, mangyaring huwag mo akong asarin." Seryosong sinabi ni Xu Yunyun, "Seryoso ako. Talagang naniniwala ako na kapag naranasan na ng isang babae, hindi na siya kailanman makakalayo sa'yo." Nautaw si Wu Chen, "At Yunyun na. Ngunit ang iyong asawa," pinutol ni Xu Yunyun, "huwag mo siyang banggitin." Sinabi ni Wu Chen, "Patawad di." Tahimik niyang tiningnan siya habang siya ay tumitingin sa malayo. Inamin ni Xu Yunyun, "Ang aking asawa ay 20 taon na mas matanda sa akin. Sa totoo lang, wala akong malalim na damdamin para sa kanya. Ito ay dahil pinili ko siya para sa material comforts. Kaya, ano ang palagay mo? Bigla mo ba akong minamaliit?" Sinabi ni Wu Chen, "Paano mangyayari yon?" Sinabi ni Xu Yunyun, "Ang aking asawa ay isang top talent sa aircraft engines. Noong nasa paaralan pa, siya ay naging mentor ko. Lubos ko siyang hinangaan kaya't iniwan ko ang pag-ibig. Mayroon kaming medyo magandang relasyon noon, ngunit nitong mga nakaraang taon napansin kong siya ay nagiging mas at mas abnormal. Para sa isang mananaliksik, ang pagkakaroon ng ilang quirks ay maiintindihan, ngunit siya ay lubos na kakaiba." Sinabi ni Wu Chen, "Quirks?" Sinabi ni Xu Yunyun, "Ang matandang lalaking iyon sa kanyang 50 taon.
Minsan, sa gitna ng gabi, siya ay nagsusumikap na lumabas na nakasuot ng aking mga damit. Nagtaka ng husto si Wuchen. Mga damit ng babae. Iniisip ni Wuchen sa kanyang sarili, maaari bang ito ang dahilan kung bakit hindi siya nahuli ng surveillance? Patuloy si Xuyunyon, hinarap ko siya at sinabi niya na ito ay para maibsan ang stress. Ngunit mula noon, natuklasan ko ang aking sarili na lumalayong mas at mas malayo sa kanya. Tinanong ni Wuchen, kailan nagsimula ito, humigit kumulang. Sinabi ni Xuyunyon, humigit kumulang 3 o 4 na taon na ang nakalilipas. At sa paligid ng oras na yon, nagsimula rin siyang maglimita ng aking social circle. Natapos ako na halos walang mga kaibigan. Tinanong ni Wuchen, ginagawa ba niya ang anumang kakaiba bago lumabas na nakadamit na babae? Sinabi ni Xuyunyon, tila laging may tumatawag sa kanyang telepono bago siya umalis, ngunit hindi niya ito sinasagot. Hindi ako sigurado kung ito ay sa bawat pagkakataon, ngunit. Wuchen, bakit ka napaka-interesado sa kanya? Hindi ka ba ikaw ba ay? Sinabi ni Wuchen, ha? Ako ni. Sinabi ni Xuyunyon, hindi ka ba bakla? Kumurap si Wuchen. Ha? Bigla niyang inangat ang kanyang baba ng mahinahon at sinabi, Ate Yunyon, gusto mo bang linisin ko ang aking pangalan, tama? Nagmadali si Xuyunyon na itulak siya palayo. Hindi, mababali ang aking baywang kung gagawin mo ulit iyon. Iniisip ni Wuchen sa kanyang sarili, malapit na yon masyado akong na-work up. Tumayo si Xuyunyon. Huli na. Dapat na akong umalis. Sa huli, mayroon pa rin akong de facto na asawa. Sinabi ni Wuchen, at Yunyon, hayaan mong ihatid kita. Biglang lumapit si Xuyunyon at hinalikan si Wuchen sa noo. Bulong niya, hindi na kailangan, Wuchen. Kapag umalis na tayo rito, pinakamabuting magpanggap na hindi tayo magkakilala. Ngunit abangan ko pa rin ang susunod na pagkakataon. Lumabas siya ng locker room. Sa sandaling iyon, dumating si Captain Ning Yuan. Nag-cruise siya ng mga braso at sinabi, tunay na isang ill-fated pair of lovebirds. Isang lovesick na lalaking na-dump at isang tragic na babaeng nagnanais ng tunay na pag-ibig, nakakaantig. Sinabi ni Wuchen, at isang two-timing, woman-deceitful na captain. Kumusta na kay Kevin? Sinigaw ni Captain Ning Yuan, dahil lahat sa bobong setup na yon mo. Ngayon kailangan kong awkwardly na mag-play along. Sinabi ni Wuchen, lumalabas na talagang gumagana ang trick na yon. Sinabi ni Captain Ning Yuan, dapat sabihin, talagang alam mo ang iyong paraan sa mga kababaihan. Ngumisi si Wuchen. Kaya't, Yuan, ano ang susunod, tawagin mo akong Captain Ning, siya ay pinutol. Naipadala ko na ang impormasyon pabalik sa headquarters. Inutusan ko ang aming mga teknisyan na suriin ang oras at mga lugar kung saan may lumitaw na isang taong nakadamit na tulad ni Xuyunyon at trace ang mga missed calls na ginawa kay Zhang Zihao. Dinagdag niya, ang mukha ng isang matandang lalaki sa mga damit ng mga kabataang babae. Ang community surveillance ay hindi siya mahuhuli ng malinaw, ngunit siguradong maraming mga eyewitness ang nakakita sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi siya makakatakas. Sinabi ni Wuchen, gusto kong itanong kung si Zhang Zihao ay arestado, ano ang mangyayari kay Xuyunyon? Sinabi ni Captain Ning Yuan, kung siya ay lubos na walang kamalayan at hindi kasangkot, wala itong kinalaman sa kanya. Kukumpiskahin ng batas ang mga illegal earnings ni Zhang Zihao, ngunit ang kanyang lehitimong kita ay sapat para tiyakin na si Xuyunyon ay hindi na mag-aalala tungkol sa pagkain o damit sa buong buhay niya. Bumuntong hininga siya. Isang playboy ay talagang nahuhulog para sa bawat babaeng nakikita niya. Pinunasan ni Wuchen ang malamig na pawis. Lenan ni. Ilang araw pagkatapos, sa lugar ni Xuyunyon, tumunog ang telepono ni Zhang Zihao. Sinabi ni Xuyunyon, hindi mo sasagutin. Sinabi ni Zhang Zihao, hindi na kailangan. Isinuot niya ang mga damit ni Xuyunyon. Lalabas ako para makakuha ng sariwang hangin, sabi niya, nagmadaling lumabas. Tahimik na tiningnan ni Xuyunyon ang kanyang pag-alis. Sa labas, tahimik na naglakad si Zhang Zihao pababa ng hallway. Makalipas ang ilang sandali, may kumatok sa pinto ni Xuyunyon. Bumalik ka na agad, tawag ni Xuyunyon ng casual. Nakalimutan mo ba ang isang bagay? Binuksan niya ang pinto at nagulat. Wuchen. Bahagyang ngumiti si Wuchen. Kamusta? Bakit ka narito? Biglang sabi ni Xuyunyon. Ang aking asawa. Bago niya matapos, maingat ngunit mahigpit na isinara ni Wuchen ang pinto. Lumapit siya, ibinababa ang kanyang boses.
Ang iyong asawa ay malamang na hindi na babalik. Namutla ang mukha ni Xu Yunyun. Ano ang ibig mong sabihin? Kalmadong nagsalita si Wu Chen. Ang iyong asawa ay pinaghihinalaan na nag-leak ng state secrets at arestuhin. Upang maging diretsyo, sangkot siya sa espionage. Ano ang sinasabi mo? Iniling ni Xu Yunyun ang kanyang ulo sa hindi paniniwala. Malapit na siyang magretiro. Isang isiwe. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa paggawa ng pananaliksik. Nagfalter ang kanyang boses habang ang mga iniisip ay tumulo. Ang pananaliksik ay ang kanyang tanging obsession. Mayroon siyang kakaibang mga kaugalian. Paglabas sa gabi na nakadamit na babae. Ang tawag na yon na palagi niyang natatanggap bago umalis niya. Lumaki ang kanyang mga mata. Talaga ba siyang isang isiwe? Maingat na hinila ni Wu Chen siya sa isang yakap. Ate Yunyun, sabi niya ng malambot, nakikita ang iyong reaksyon, naluwag ako. Talagang wala kang ideya. Nanginginig ang kanyang boses. Toto ba ito, Wu Chen? Sagot niya. Ang National Security Team ay nagtipo ng solid na ebidensya. Ang arrest operation ay nasa ilalim na ng pagpapatupad. Sa ibang lugar. Lumapit si Captain Ning Yuan kay Zhang Zihao, ipinakita ang kanyang badge. Nagulat si Zhang Zihao, instinctively na sinusubukang takpan ang kanyang sarili. Sa isang iglap, pinalibutan siya ng team ni Captain Ning Yuan. Nagpanik si Zhang Zihao, kumuha ng isang bote at inihagis ito patungo sa kanila, pagkatapos ay lumiko at tumakas. Habulin, sigaw ni Captain Ning Yuan. Bumalik sa apartment ni Xu Yunyun. Kaya, tahimik na sinabi ni Xu Yunyun, sinadya mong lumapit sa akin. Ang lahat sa pagitan natin ay isang pagganap lamang para sa arrest operation na ito. Tinitigan siya ni Wu Chen ng matatag. Ang tadhana ang nagdala sa atin sa ganitong paraan. Hindi iyon mababago. Ngunit ang aking nararamdaman ay hindi maaaring peke. Naglabas siya ng isang maikli, mapait na tawa. Maganda pakinggan yon. Nagtanong ako, patuloy si Wu Chen. Kapag nahuli na si Zhang Zihao, dahil hindi ka kasangkot, walang mangyayari sa'yo. Maaari mong gamitin ang pagkakataong ito para simulan ang iyong buhay ng muli. Malalim na bumuntong hininga si Xu Yunyun. Hindi naman siya kapos sa pera, ngunit ang pagsasangkot sa espionage na ganito ay talagang naghahanap ng kamatayan. Hindi kami talaga nagmamahalan. Ang pera lamang ang nagkakabit sa aming kasal. Tumigil siya. Gayunpaman ang balitang ito ay nag-iwan sa akin ng isang hindi mailarawang pakiramdam. Natural lang iyon, sabi ni Wu Chen ng mahinahon. Sa huli, napakalaki nito. Biglang umusad si Xu Yunyun at binalutan siya ng kanyang mga braso. Wu Chen, bulong niya, gumawa ka ng isang bagay. Tulungan mo akong kalimutan ang lahat ng ito, kahit na sa isang maikling panahon. Nag-hesitate si Wu Chen sa loob lamang ng isang sandali bago tumugon, hinila siya sa isang tahimik, walang salitang yakap. Sa labas, naabutan ng team ni Captain Ning Yuan si Zhang Zihao, pinilit siyang bumagsak sa lupa at sinuotan ng handcuffs sa kanyang mga pulso. Sa parehong oras, maingat na tinulungan ni Wu Chen si Xu Yunyun sa kanyang kwarto. Tinitiyak na siya ay ligtas bago tahimik na umalis. Makalipas ang 2 minuto. Naglakad mag-isa si Wu Chen sa kalye nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Wu Chen, sabi ni Captain Ning Yuan, kumusta na sa iyong dulo? Kumusta ang trabaho ng pag-aaliw sa mga pamilya? Napakahusay, sagot ni Wu Chen. Handa na silang magbigay ng kanilang mga pahayag anumang oras. Kumusta ang nangyari kay Zhang Zihao? Sasabihin ko lang sa iyo, sabi ni Captain Ning Yuan. Sa kabila ng kanyang covert na mga paraan, kapag nahuli na siya, lubos siyang bumagsak. Inamin niya ang lahat bago pa man makarating sa istasyon. Patuloy siya, sa maikling salita, si Zhang Zihao ay ipinakilala sa isang kabit at lubos na nahulog. Bumili siya para sa kanya ng mga kotse, mga bahay, lahat. Para hindi mahalata ng kanyang asawa, nagsimula siyang magbenta ng domestic aircraft engine data. At ang taong nagpakilala sa kanya sa kabit, inayos ang mga buyer, at kahit tinuruan siya kung paano magdisgis na nakadamit na babae, dinagdag niya, ay ang parehong tao. Isang taong nagngangalang A6 Singlong. Sino siya? Tahimik na tanong ni Wu Chen. Sumagot si Captain Ning Yuan, maaaring hindi mo makilala ang pangalan, ngunit ang kanyang junior mula sa pag-aaral abroad ay si Ding Yingzi, ang kapatid ni Ding Ruilong. Wala pang direktang ebidensya na nag-ugnay kina A6 Singlong at Ding Yingzi,
sabi niya, ngunit isinasaalang-alang kung paano ka nang hindi maipaliwanag na na-frame para sa espionage, hindi siya maaaring walang kaugnayan. Tumigil sa paglalakad si Wu Chen. Kaya pala, bulong niya. Tila oras na para akong bumalik, sabi niya ng kalmado. Pinsang din Yingzi. Sa isang tea shop, tulad ng dati, iniisip ni Wu Chen, magsimula tayo sa isang background check. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Kaya ito si Isik Singlong, bulong niya. Bakit siya tila pamilyar? Nagsikip ang kanyang mga mata. Teka. Hindi ba siya ang chief trader mula sa mga unang araw ng Infinite Investments? Naaalala ko pa kung gaano siya kamuhi ni Lin Xi tuwing binabanggit niya siya. Isang graduate ng Harvard Business School, gumawa siya ng pangalan sa Wall Street kaagad pagkatapos ng graduation. Pagkatapos ay nag-risky leap siya sa startup na Infinite Investments, gamit ang mga agresibong strategy para tulungan si Lin Xi na mag-ipon ng isang fortune. Dahil sa kanya, ang Infinite Investments ay mabilis na nagkaroon ng isang foothold sa market. Bahagyang umakma si Wu Chen, isang thoughtful na ekspresyon ang namuo sa kanyang mukha. Hindi ito isang coincidence, iniisip niya. Gayunpaman, dahil sa isang dahilan, nagkaroon siya ng falling out kay Lin Xi at naghiwalay ang dalawa. Hindi nabanggit sa mga file kung bakit natapos ang kanilang partnership. Ngunit dahil kilala ni Wu Chen si Lin Xi ng personal, inisip niya na ang katotohanan ay hindi ganoon kadali. Sa ibang lugar, si Lin Xi ay nasa gitna ng isang bath nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Agad niyang sinagot, ang kanyang boses ay maliwanag. Wu Chen, sa wakas ay nakipag-ugnayan ka sa akin. Ang biglaang pag-ignore mo sa akin, napakasama mo. Tumawa si Wu Chen. Abala ako nitong mga huling araw. Kailangan kong itanong sa iyo tungkol sa isang tao. Alam ko, sabi ni Lin Xi na nag-huff. Naalala mo lang ako kapag may kailangan ka. Ile! Huwag kang magalit, sabi ni Wu Chen ng magaan. Gagantihan kita. Oh, mas tuparin mo ang iyong salita, sagot ni Lin Xi. Gusto ko ng 48 hours ng close contact. Yuhi! Nag-hesitate si Wu Chen. Gagawin ko ang aking makakaya. Sige, sabi niya ng may pagmamalaki. Sino? Isik Singlong, sagot ni Wu Chen. Gusto ko ang kanyang mga detalye. Tumigil si Lin Xi. Bahagyang namula ang kanyang mga pisngi. Siya, sabi niya. Tinitigan ni Wu Chen ang kanya ngayon ay malamig na tsaa. Kaya pala ganoon, bulong niya sa kanyang sarili. 3 araw pagkatapos. Hating gabi sa Magic City. Nakahiga si Isik Singlong sa isang couch, ang kanyang boses ay hindi matiis. Tara. Bilisan mo. Sinubukan niyang itulak pasulong ng hindi matiis. Ilang segundo lamang pagkatapos, ang babaeng nasa tabi niya ay nabuhos ng pawis at umalis. Seryoso ka, sabi niyang mapanlait. Brother, yun lang. Biglang tumayo si Isik Singlong. Maaari ka bang mag-effort kahit papaano? Nagsisimula pa lang ako at ngayon ikaw, tumayo rin ang babae, nag-cruise ng mga braso. Sapat na, payat na aso. 2 rounds na. Kung hindi mo kaya, tumigil ka na sa pagpapanggap. Seryoso. Ano ang sinabi mo? Sigaw ni Isik Singlong. May lakas ka bang sabihin hindi ko kaya? Ayaw mo na ba ng pera mo? Lumiko ang babae, sumigaw ng malakas. Wow, galit na incompetence. Brother, ayaw bayaran ang taong ito. Bumukas ang pinto at isang burly na bouncer ang pumasok. Ano ito? Sabi niya ng malamig. Nagtatangkang mag-skip out pagkatapos maglaro. Namula ang mukha ni Isik Singlong habang tinitingnan niya ang lalaki. Tumawa ang babae. Kung ito ang gusto mo, dapat sinabi mo ng mas maaga. Kung tama ang pera, ang aking brother dito ay totally willing. Kinrak ng bouncer ang kanyang mga knuckles ng may mababang ungol. Lene. Sige, sige, sigaw ni Isik Singlong. Kunin niyo lang ang pera at umalis. Bayad, sabi kaagad ng babae. Magbayad ka. Itinulak sila ni Isik Singlong palabas ng pinto. Habang umaalis sila, tiningnan ng babae ang cash at mumiti. Brother, ang taong ito ay mayaman. Magiging isang magandang customer sa susunod. Titignan natin, sagot ng bouncer. Sa loob ng kwarto, kinuha ni Isik Singlong ang isang unan at inihagis ito laban sa pader na parang isang batang nagtatantrum. Fluff it, sigaw niya. Paano ako hindi sapat? Lahat ay dahil hindi ka sapat na nag-effort.
Bumagsak siya sa couch, humihina ng mabigat. Ngunit ang lalaking iyon kanina, bulong niya, talagang medyo decent ni. Biglang may narinig na boses sa likod niya. Hahaha. Kaya ang conflict sa pagitan niyo ni Lindsay ay talagang tungkol sa pakikipag-away para sa isang lalaki. Nagulat si Ikik Singlong. Hindi katakataka na hindi ito naitala sa mga file, patuloy ang boses ng kalmado. Hindi kayang harapin ang iyong sariling orientation, pinipilit ang iyong sarili na magmukhang straight, dapat napakapagod noon. Nabasa ng pawis ang likod ni Ikik Singlong. Sino ang nandyan? Sigaw niya. Lumapit si Wu Chen nang may bahagyang smirk. Hindi mahalaga kung sino ako, sabi niya. Sabihin na lang nating nandito ako dahil kay Ding Yingzi. Siya Nilunok ni Ikik Singlong. Pinadala ka niya. Nag-pause si Wu Chen internally. Kaya misunderstood niya. Mabuti, nandito ako para lutasin ang iyong problema, sabi ni Wu Chen ng pantay. Ang ACE na iyong kinontak ay tila na kompromis. Iyon ay masamang balita. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ano ang pangalan niya ulit? Si Zhang Zihao. Ang idiot na yon, mura ni Ikik Singlong. Si Zhang Zihao. Terrible ang kanyang disguise skills, kalmadong dinagdag ni Wu Chen. Agad na kinuha ni Ikik Singlong ang kanyang telepono. Kailangan kong tawagan siya ngayon at sabihin sa kanyang maglilo. Hindi maganda. Kung tatawagan mo siya ngayon, pinutol ni Wu Chen, ikaw lang ang mag-i-expose. Nag-stiffen si Ikik Singlong, pagkatapos ay tumango. Tama, masyado akong rush. Tahimik na bumuntong hininga si Wu Chen sa relief. Internally, ang kanyang mga iniisip ay tumakbo. Kaya ang koneksyon ni Ikik Singlong kay Ding Yingzi ay hindi romantic. Mas gusto niya ang mga lalaki. Ngunit ang kanilang bond ay still extremely tight. Ang kakayahang gumamit ng espionage channels para tulungan si Ding Yingzi ito ay hindi ordinaryong relasyon. Kumusta na si Ding Yingzi nitong mga huli? Tahimik na tanong ni Ikik Singlong. Ayos siya, malumanay na sagot ni Wu Chen. Abala siyang namamahala ng grupo para kay Ding Ruilong. Tahimik si Ikik Singlong. Nagsikip ang mga mata ni Wu Chen. Teka. Gumalaw ba ang towel na yon? Subukan ulit natin ito. Speaking of Ding Ruilong, sabi ni Wu Chen ng casual, mayroon siyang kakaibang bagay. Bago pa man bumalik ang kanyang kapatid, pinapasan na niya sa kanya ng napakaraming responsibilidad. Sa palagay mo ba ay hindi siya masyadong harsh? Nag-shift ng uncomfortable si Ikik Singlong. Lanan. Nag-skip ang puso ni Wu Chen. Gumalaw ulit. Alam ko na. Lumayo si Ikik Singlong, namumula ang mukha, pawis ang bumubuo sa kanyang mga temples. Ang kanyang mga iniisip ay nagtaksil sa kanya. Ang kanyang tunay na damdamin. Nag-stiffen si Wu Chen. Ay para kay Ding Ruilong. Kaya pala, napanatili ni Wu Chen ang kanyang composure, ngunit sa kanyang loob, ang mga puzzle pieces ay sa wakas ay nag-snap into place. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.